We are Nazarenes and we are Christian. 우리는 예수님의 사람입니다. Y somos cristianos. Bit itiling ahandos. Tunatenda mwana Kristo. Imwe Kristiani. Sisi ni wa Nazareno na tu wa Kristo. We are Nazarene, and we are holiness. 我们是拿撒勒人，我们是圣洁的。 Tomorrow ha, таншинодуи пчете. Митиан 간시. И мы люди святости. Tunatenda muyamsene. 우리는 세상과 구별된 성결인입니다. We are Nazarenes and we are missional. Imwe люди с миссией. Patian riyan atuan mi kansi. Na tunaamini kupeleka ujumbe. We are missional. 我们是宣教者。 Y somos misioneros. Tunatenda kutumizira wamwe bano. Bit Nazarene. Bit postad ulcheta kumus. We are Nazarene and we are connected. Kami sa rekapetman ni iskopla hasuko kyang mafamud na rendi. I forso kyang ni unronghen. Tomorrow ha, 용지두이 pchete. Estamos conectados，在基督里是一体。 Bit evening pchete. И мы едины. Na tunaamini kwa umoja. Tunatenda kubatana na wamwe bano. 우리는 모두 하나입니다. Kami ay Nazareno at kami ay magkakaugnay. We are Nazarene, and we are connected. Mapagpalang gabi sa bawat isa. Maaari ba nating palakpakan ng Panginoon sa gabi na ito? Purihin ang Panginoon and thank you very much for coming bagamat umuulan. At salamat dahil kayo ay naririto ngayong gabi. And let us pray dun sa iba pa nating mga kapatiran na papunta pa lamang. And let us worship the Lord this evening. Welcome sa unang gabi ng ating spiritual deepening services o revival services. Isang kagalakan na tayo ay naririto ngayong gabi upang sambahin ang ating Panginoon sa Espiritu at katotohanan. And nawa ay makumpleto natin yung tatlong gabi at ipag-imbita pa natin at nawa makasama natin yung mga kapatiran natin sa mga susunod pa na mga gabi. Sa gabi na ito, sambahin natin ang ating Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Itaas natin ang kanyang banal na pangalan sa kanyang napakalaking biyaya na patuloy na dumadaloy sa ating mga buhay. At ganun din, ay ialay natin ang ating mga sarili bilang buhay na handog sa ating pagsamba sa gabi na ito. Kaya naman sa pagkakataon na ito, tayong lahat ay tumayo at tayo ay sama-sama na magpuri sa ating Panginoon. Pangungunahan tayo ng praise team sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Good evening. Hello. Gutom pa ba kayo? Busog na? Yeah. Hello. Yun, meron pala akong kausap. Pwede po ba kayang mas maganda kung lumapit tayo sa pinakamas malapit? Okay lang po ba? Para yung mga huli ay pupunta na lang sila sa likod. Para yung basa nila, nandun na lang sa likod. Di ba? Ayos ba yun, Kuya Romel? Di ba? Para dahil umuulan, para sanang kung sino yung mga on the way ay makahabol at hindi tayo magkumpulan sa likod. So, ngayong gabi, ito po yung ating unang gabi as Pastor Nick has said. Excited po ba kayo? Excited po kayo? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Sa pagsisimula natin, habang ako po ay mananalangin, you can come to God. You can say your own prayer. At kung ano yung nais mo sabihin, sabi mo sa Kanya. And as I pray, let us pray all together. Dakilang Diyos, salamat po. Salamat po sa oras na ito na pinahintulutan mo po kami na makarating dito sa lugar na ito. Kung saan ang nais namin gawin, Panginoon, ay purihin ka.
At nais naming marinig, Panginoon, ang iyong mensahe para sa amin sa pamamagitan ng iyong lingkod na iyong pinadala, Panginoon, para sa amin. Lord, speak to us in ways we cannot imagine. Speak to us, O Lord. And alam ko, Panginoon, na may gagawin ka sa bawat isa sa amin. Hindi lang ngayong gabi, sa susunod na gabi, at sa pangatlong gabi, Lord. We are expecting, Lord, that you will do great things to each one of us. Dahil ikaw po ang aming Diyos na patuloy na nagbibigay sa amin ng pagtuturo, pagpapaalala sa iyong mga salita. Lord, kung ang iyong salita sa gabing ito ay tumama sa puso namin, maging masakit man ito o masaya, Panginoon, but Lord, help us to embrace your word tonight. Even if it breaks us, Lord, mangusap ka. Banal na Espiritu, mangusap ka po sa amin sa gabing ito. Bless each one of us. Bless every part of the service. And even bless those people, O Lord, na paparating pa lamang. Na sa ganun, Lord, makasama namin sila sa pananambahan at makasama namin, Panginoon, na magpupuri sa iyo at dakilaan ng iyong pangalan. Salamat po. Be in our midst. We magnify you, O Lord. In Jesus' name. Sino excited na may gagawin ng Panginoon sa kanya? Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Let us sing to Him with praises and gratitude and thanksgiving. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Yes, Lord. Praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name. For your name is great and greatly to be praised. Awitan natin ang Panginoon sa gabing ito, for He is good. Amen? He is great. Whom have I in heaven but you? There is nothing on earth I desire beside you. My heart and my strength, many times they fail. But there is one truth, will always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Amen. Sing this once again. Whom have I in heaven? Whom have I in heaven but you?
there is nothing I desire beside you. My heart and my strength, many times they fail, but there is one truth, will always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Forever, 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 forever. Man. Sino pumunta ditong pagod? Sino pumunta ditong pagod? Lahat nakapagpahinga? Pagod tayo lahat, di ba? Simula nung kagabi pa siguro, nung isang araw pa. But in the presence of the Lord, may kapahingahan. And also, sa presensya ng bawat isa. Tingnan mo yung katabi mo. Di ba? Masarap magpuri kapag may kasama ka na pumapalakpak, umaawit. Di ba? Amen? We sing glory and we sing praises to our holy God. Di ba? With all our might, kahit pagod ka, kahit nabasa ka ng ulan, pupurihin natin ang Panginoon kasi siya ay banal. We have a holy God. Amen? Let us sing the song as our worship tonight. A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. Amen. And all have gone before us, and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry. Come on, church. Holy, all creation cries. You are holy, O Lord. Holy, you are lifted high. Holy, yes, Lord. Holy forever. Let's sing a song. If you've been forgiven. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Sing the song forever, amen. And the angels cry, holy, all creation's cry,
'cause your name is the highest. Your name is the highest. Come on. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry. Come on. Oh, raise up your voices. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Hear people sing, oh Lord. Raise your voice if you believe you have a holy God. Yes. To the kings of declare. Oh, come on. You will always be holy, holy forever. You will always be. You will always be. Yes. Holy forever. Amen. Pwede ba nating palakpakan ng ating banal na Diyos? Give your best clap tonight for the Lord. Amen. Amen. Let us remain standing para sa scripture po natin. Sorry, wala pala akong microphone. Okay. Hihinga ko sana ng admission slip kaso kasi late dumating. Dapat kahapon umulan ngayong umulan. But anyways, we thank the Lord dahil sobrang buti niya sa atin. At sa gabing ito, as we begin our revival services, ay isang napakalaking pribilehiyo to introduce to you ang ating tagapagsalita. Si Reverend Norman Lawrence Quanang ay tubong Valenzuela City. Tama ba? At siya ay, ang mother church niya po, pinagmula na simbahan, ay ang Valenzuela Church of the Nazarene. Hindi na po iba sa akin yon dahil nung matagal na panahon na, ay doon po ako tumutulong na simbahan nung nag-aaral pa po ako sa Bible School. Naging pastor din natin yung pastor ng Valenzuela, si Pastor Oni. Sa gabi ito ay napakalaking pribilehiyo na maipakilala siya. Siya ay
isang ordained minister ng Church of the Nazarene, at siya ay nakakilala sa Panginoon noong 1999. At ang kanyang nanay, napakaganda, no? Ang nanay niya ang ginamit ng Panginoon upang siya ay makakilala sa Panginoon. At after 10 years, naranasan niya ang bautismo ng banal na Espiritu, yung experience ng entire sanctification sa isang chapel service. Ito ba ay sa Bible School? Sa Philippine Nazarene College, dating Luzon Nazarene Bible College. At ang life verse niya ay Matthew 6:33. O, sino po makaka-recite ng Matthew 6:33? Meron ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Wow, King James Version. Ano? Napakaganda po na laging inuuna ang ating Panginoon. At dahil doon, si pastor po ay tinawag ng Panginoon na maging pastor, at siya po ay hinubog ng Panginoon sa Luzon Nazarene Bible College. Ngayon ay Philippine Nazarene College, at siya po ay nag-aral doon ng Bachelor of Arts in Theology. At nitong mga nagdaan ng mga panahon, nais niya po na patuloy na maging kagamit-gamit sa Panginoon, at siya po ay patuloy na kumukuha ng Master of Divinity sa Asia Pacific Nazarene Theological Seminary. At sa kasalukuyan, siya po ang ating senior pastor sa World Carissa Church of the Nazarene. Ito po ay matatagpuan sa bayan ng Teresa. At siya po ay ginamit ng Panginoon at naging pastor rin po siya sa ilang mga simbahan po natin. Nag-serve po siya as pastor sa Arenda Church of the Nazarene. Ito po ay sa Taytay. At ganun din sa kanyang home church sa Valenzuela Church of the Nazarene. At nito lang nakaraan, ay siya ay nag-serve bilang district secretary for several years. Ilan taong ka nag-district secretary, Pas? 5 years? 3 years. 3 years, na district secretary. Kaya siya yung makikita natin na abalang-abala pagka-district assembly. And we are so grateful kung papaano siya ay ginagamit ng Panginoon. At ang ating tagapagsalita ay merong nag-iisang asawa, si Pastora Myrene. Yan. Wow. Kung gusto pa natin makilala, mamaya makipag-ano tayo. At sila ay binayayaan ng dalawang mga naggagandahang mga anak, si Heaven saka Sky. Ibang klase yung mga pangalan, Heaven and Sky. Buti, wala nagpapangalan ng ibang pangalan. Susunod siguro, Galaxy na, But anyways, we are so grateful dahil siya ay patuloy na ginagamit ng Panginoon, at siya ay ginagamit ng Panginoon in discipleship, in training of leaders, in cell group ministry, at music ministry. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil siya ay hindi nagsasawa na paglingkuran ang ating Panginoon. Kaya naman sa pagkakataon na ito, let us welcome Reverend Norman Lawrence Quanang sa pagpapahayag ng salita ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Pastor Norman. Magandang gabi po sa bawat isa. Hinahatid ko po ang pagbati mula po sa ating distrito, ang Metro Manila District Church of the Nazarene. And personal din po akong nais magpasalamat sa inyo sa inyong panalangin para po sa ating District Superintendent, na alam ko pong alam ninyo yung kanyang kalagayan
at sa inyong pong mga tulong na ipinapaabot para po sa kanya. And good news dahil siya po ay nakaka-recover and soon makakalabas na rin po ng hospital by the grace of God. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. And isa pong pribilehiyo ang makapagbahagi po ng salita ng Diyos sa inyong lahat. At makasama din po ang aking pamilya, ang aking pong may bahay. Ilang araw na lang po kasi siya po ay lilipad na. Kaya I'm blessed na itong revival natin ay makakasama pa po natin siya. And sabi ko sa anak ko kanina, nandun po ako, sabi ko sa kanya, pag-pray mo ako, Sky. Tapos pinag-pray na naman ako. And alam niyo po yung prayer niya sa akin, pagalingin daw yung sakit ng ulo ko. Medyo masakit po kasi yung ulo ko, medyo namumula yung mata ko. But praise God dahil nandito po ako ngayon, nakatayo sa inyong unahan, sa inyong harapan, sa biyaya po ng Panginoon. Ang panalangin ko po ay marinig natin ang boses ng Diyos. Marinig po natin yung pangungusap ng banal na Espiritu. At ang inyong pong lingkod ay maging kagamit-gamit po para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Gusto ko pong magsimula sa isang kwento. Narinig ko po ito sa isang pastor. And gusto ko pong ibahagi sa inyo mga kapatid. Meron pong isang Chinese couple at sila po ay, pakita mo na lang bro. Ayan. Sila po, yung asawang babae po ay buntis at malapit ng mga anak. At nung sila po ay nasa hospital na, manganganak na yung babae, they were very excited. Pareho po sila, lalo na yung tatay dahil finally, sabi niya sa loob-loob niya, makikita ko na rin ang aking uniko iho. Okay, so malaki yung expectation niya doon sa kanyang anak. Pero laking gulat niya po, ayan, nung lumabas yung bata, lumaki din yung kanyang mga mata dahil nakita niya na yung kanyang anak ay malalaki ang mga mata, kulot ang buhok, at maitim ang kutis. Siya po ay gulat na gulat nung makita niya yung kanyang anak. No? At maaaring nagkaroon ng mga question sa kanyang isip. Pero alam niyo ba, sabi nung nurse, lumapit nung nurse doon sa tatay, Sir, ito na po yung anak ninyo. Ano po ang gusto nyong ipangalan sa kanya? Ayan. Ito pong tatay, napakabait na tatay dahil bagaman merong kakaiba doon sa kanyang anak, no? Siya po ay nagbigay pa rin ng pangalan doon sa kanyang anak. At ito po yung binigay niyang pangalan. Next slide. The name he chose was Something Wong. Something Wong. Yun yung pangalan nung bata, nung pinangalan niya sa kanyang anak. Sounds funny, tama po ba? Pero alam niyo po mga kapatid, meron pong katotohanan sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya. Kapag ang isang Kristiyano ay hindi kamukha ni Kristo, there must be something wrong. Hello, are you with me? Dapat ang Kristiyano, dapat ang iglesia ay kamukha ni Kristo. Dapat ang bawat isa sa atin ay kamukha ni Kristo, kaamoy ni Kristo, kasalita ni Kristo. Kasi kung hindi, something wrong. Tingnan mo nga yung katabi mo. Yeah. Tingnan mo siya. Is there something wrong? Mga kapatid, ang panalangin ko po ay tayo bilang isang iglesia ay patuloy na mamuhay at magkaroon ng pagnanais na maging kamukha ni Kristo. Ang tema po natin ay
tagapagpahayag ng kabanalan, no? Yan po ang ating tema, napakaganda. At isang paraan po ng pagpapahayag ng kabanalan ay sa pamamagitan po ng ating buhay mismo. Meron pong kasabihan, ang kasabihan, you cannot share what you do not have. You can only share what you have. Tama po ba yun? Hindi mo pwedeng ibahagi yung wala ka. Ang pwede mo lang ibahagi ay yung meron ka. At ang buhay po na kamukha ni Kristo ay isang pagpapahayag ng kabanalan sa ibang mga tao. Kaya for the next 3 nights po, mga kapatid, starting ngayong gabi, pag-uusapan po natin ay tungkol kay Kristo. Yung pong salitang imitation. Sabihin nga po natin, imitation. You know, life is about imitation. Gaya-gayahan lang, no? We become who we are by imitating. We do what we do by imitating. Okay? Nabubuhay tayo sa panggagaya. Pero ang tanong dito, sino bang ginagaya mo? Pwede ba nating tanungin yung katabi natin, sino bang ginagaya mo? Sino ba ang idol natin? Sino ba ang ginagaya natin? Okay? Dahil hindi po lahat ng ginagaya, lalo na sa panahon natin ngayon, ay kagaya-gaya. Sa mga kabataan, hindi lahat ng nakikita natin at ginagaya natin ay kagaya-gaya at dapat gayahin. Madalas, yung mga ginagaya natin na hindi tama, ipapahamak po tayo. At kung meron man tayong isa na talagang makakasigurado tayo na kapag ginaya natin, ay yung maidudulot nito sa ating buhay ay tunay na transformation, tunay na pagbabago, at tunay na nakalulugod sa Diyos, yun po ay walang iba kundi si Kristo. So my prayer ngayon, mga kapatid, is as we look unto Jesus, may we all be encouraged, pushed, and be determined to become more and more like Him, like Jesus. Sapagkat ang buhay natin na kagaya ni Kristo ay isang paraan ng pagpapahayag ng kabanalan. So sa oras po na ito, gusto ko po kayong dalhin sa isang teksto na matatagpuan sa Juan. Kung meron po kayong mga Biblia, buksan po ninyo ang inyong mga Bible sa John chapter 2 verses 13 to 22. Pwede po ba tayong tumayo lahat bilang paggalang salita po ng Panginoon? John chapter 2 verses 13 to 22. Basahin po natin. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang nagtitinda ng baka, tupa at kalapate at mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa yung panghagupit. Ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Sinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at pinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, alisin niyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng mga alagad ang sinabi sa kasulatan, ang malasakit ko sa iyong bahay ang tutupok sa akin. Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, anong himala ang may papakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Sumagot si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi ng ito at sila'y naniwala sa kasulatan at sa sinabi ni Jesus. Tayo po'y sandaling manalangin. Panginoong Diyos,
Salamat po sa oras na ito. Salamat sapagkat naririto kami sa iyong bahay-sambahan. Naririto kami, Panginoon, upang ikaw ay makatagpo, upang ikaw ay maranasan. Panginoon, banal na Espiritu, magsalita po kayo sa amin. Buksan mo po ang aming mga spiritual na pandinig, ang aming mga puso. Alisin niyo po ang anumang hadlang sa pangalan ni Jesus. Tanggalin niyo po, Panginoon, ang mga gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus. At ang hayaan niyo po na ang katotohanan ng inyong mga salita ang mapahayag ng iyong abang lingkod. Sawayin niyo po ang aking mga labi, Panginoon, kung ako man po ay magsasabi ng hindi po naaayon sa inyong kalooban. Gamitin mo po ang iyong lingkod. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makakaupo na po tayo. So, the title of our sermon tonight is Imitation, the Uncompromising Christ. The Uncompromising Christ. Gaya po ng sinabi ko, pag-uusapan natin si Kristo for the next 3 nights. Si Jesus po ang ating pag-uusapan. Dahil siya po yung nais nating gayahin. Pwede bang pakibalik doon sa unang slide bago to? Ayan po. Sabi po sa 1 John 2 verse 6, whoever claims to live in Him must live as Jesus did. Dapat kung meron tayong idol, walang iba kundi si Jesus. At dapat kung meron tayong ginagaya, walang iba kundi si Jesus. Kung papaano po siya lumakad sa kalooban ng Ama nung siya po ay nasa lupa. Ganon din dapat ang mga sumusunod sa Kanya. Okay? Ngayon po, titingnan po natin yung isa sa mga, I believe, very familiar scripture or passage sa Bible. Ito po, nabasa po natin, ito po yung cleansing of the temple or clearing of the temple. Now, meron po akong tanong mga kapatid. Have you ever been in a place where something felt off, but no one wanted to say or do anything about it? Pwedeng sa school, sa mga estudyante, yung mga siguro may binubuli, no, pero walang naglalakas loob na magsalita. Okay? Or sa trabaho, may mga under the table na mga ginagawa, may nakakakita pero walang naglalakas loob na magsalita. At sinasabi na lang ng mga tao, ganun talaga. Sa bansa po natin, sa bansang Pilipinas, alam niyo po ba ang bansa natin, isa sa mga pinaka-corrupt ang gobyerno. Tama po ba? Ngayon nga lang po, di ba, may mga lumalabas na news about doon sa flood control project. I believe, alam niyo po at aware po kayo doon. Hindi po 5 lang ang halaga, kundi napakalaking halaga na salapi ng bayan, salapi ng mga tao. Okay? Pasalamat na lang sa Diyos dahil talagang na-expose po itong mga ito, no? Kasi imagine niyo po kung hindi na-expose, papatuloy lang yung ganong sistema. And I believe yun po yung kaparaanan ng Diyos. And we praise God dahil unti-unti po ang ating bansa, naglalagay siya ng mga leader na meron talagang integridad, no? Tama po ba? Merong tunay na malasakit at pagmamahal. So, let's pray for our country. Wag po tayong, wag nating tanggapin na, ay, ganun talaga, ganyan talaga ang bansa natin. Wala nang patutunguhan. Wala nang bukas pang naghihintay. I mean, ang magandang bukas na naghihintay sa mga anak natin. Wag nating tanggapin ganun. Amen? Mga kapatid, we are living in a compromising world. Na parang ang lahat okay na lang. No, lahat acceptable, lahat tama. Alam niyo yung ganong view, ang tawag po dun sa ganong view ay pluralism. Na tama ka, tama ako, tama tayong lahat. Sabi mo sa katabi, may tama ka. lahat tayo tama. Kahit mali, tama pa rin.
Okay? Ano yung standard natin ng tama? Ano yung basehan natin ng tama? Mamaya pag-usapan pa po natin yan. Minsan mas madali na lang pong sumabay. No? Parang walang conflict, parang walang gulo, parang walang sakitan pa ng loob. Sumabay ka na lang. Umayon ka na lang. Okay? But compromise is dangerous. Why? Dahil habang ito po ay nangyayari, unti-unti po nitong ninanakaw yung identity natin sa Panginoon. Ang pagkokompromiso ay unti-unting tatanggalin yan yung identity mo bilang anak ng Diyos. At makikita mo na lang eventually yung sarili mo, hindi ka na anak ni Lord. Are you with me? Okay? So, dito po sa binasa nating passage, makikita natin dito si Jesus na meron siyang uncompromising spirit. Okay? When he saw the corruption inside the temple, he didn't keep quiet. He saw what was wrong, he did what was right, and he told what was truth. Ang ating pong binasa ay sulat po ni Apostle John. And ang isa po sa mga purposes ng pagsulat po nito ay upang patunayan na si Jesus po ay anak ng Diyos. Siya po ang ating Messiah, ang ating tagapagligtas. And dito po sa particular passage, ang konteksto po nito, nangyari po ito during Passover. Passover is a major Jewish feast remembering how God rescued Israel from Egypt. So, ano po ito? Dinadagsa po ito ng mga tao kapag pista ng Pasko, talagang kahit yung mga malalayo ay nagpupunta sa Jerusalem upang daluhan itong napakahalagang event po na ito. Okay? So, meron din pong may mga foreigners din, may mga Gentiles. Kaya nga po, doon sa court o doon sa temple court, na yung lugar sana na para sa mga hintil upang magpuri sa Diyos, upang manalangin, yun po yung naging marketplace. Yun yung naging marketplace. Okay? So imaginein po natin yung scenario, no? May nandun po yung mga hayop, nandun yung mga iba't ibang klase ng mga hayop, at mga nagpapalit ng pera. Para na nga pong para na nga palengke. At ang nakakalungkot po dito, yung worship place was being replaced with something na nagpa-profit yung mga tao. Pinagkakakitaan. So, meron pong ginawa ang Panginoon dito. His actions reveal not only His authority, but also His uncompromising zeal for God's house. So ngayon, tingnan po natin ang tatlong bagay, mga kapatid. Tatlong bagay po ang nais kong ibahagi sa inyo. Makikita po natin dito yung ginawa ng Panginoon. And if we have the Spirit of Jesus, the uncompromising Spirit, number one, we see what is wrong. We see what is wrong. I see what is wrong. Okay, madalas, we ignore what is wrong kasi nasanay na lang tayo. May mga nakasanayan tayo na hindi na natin matanggal dahil malalim na yung malalim na yung root. No? Ang hirap ng tanggalin. Or ang sinasabi po natin, lahat naman pastor gumagawa niyan . Majority ang gumagawa. Okay? Siguro tama na rin. Jesus saw, in verse 14, sabi po dito, nakita niya sa templo. Jesus saw people selling oxen, sheep,
doves and money changers inside the temple. Bakit may mga hayop doon? Para saan yung mga hayop? Bakit may mga hayop po noon sa loob ng templo? Dahil yun po yung kanilang offering. Pag sila po ay magsasacrifice, ang mga Israelita, kahit po sa Old Testament pa, kaya kapag sila po ay nag-o-offer sa Diyos, yun po ay mga hayop. O kaya mga pananim. Kaya yung mga pinagawaan ng kanilang mga kamay, yun po ang kanilang way of sacrifices sa Diyos. Okay? So, nandito po sila, kaya nga lang, may problema. Tama lang po na mag-o-offer sila ng mga hayop. Kaya lang meron pong nangyayari dito na kung titignan natin o tatanungin natin, si Jesus lang ba ang nakakita? O meron ding ibang nakakita? Sa palagay niyo po, si Jesus lang kaya ang nakakapansin o nakapansin? O meron din, wala lang nagawa? Posible po, tama po ba? Posible. At kung tatanungin natin, Pastor, di ba may mga leader ng temple noon? Ano ba yung mga tawag sa mga leader ng temple noon? Yung mga Pharisees, mga Sadducees. Anong ginagawa nila? Nasaan sila? Hinahayaan lang po ba nila yun? O baka naman kasi pati sila may profit din. Posible po? Yes, it's possible. Yung mga tao, hindi na sila magdadala ng hayop papunta sa temple kasi nandun na nga yung templo. Nandun na nga yung mga hayop. Ang gagawin nila, bibili sila ng hayop. Ngayon, bakit may mga money changers doon? May mga nagpapalit ng pera. Kasi sa templo po noon, meron pong tinatawag na temple tax at meron pong special coin para doon na kailangan pong gamitin ng mga tao. So, yun po, doon kumikita ng gusto yung mga money changers. At doon po nangyayari yung mga korupsyon. Bakit inaalaw ng mga leader ng mga panahon na yun? Dahil posible po, mga kapatid, na sila men din ay nakikinabang doon. Are you with me? Nakakasunod po tayo, mga kapatid. Si Jesus lang po ang nagbigay pansin. Tingnan niyo po yung comment ni McLaren. Sabi niya po dito, sige, next slide. Being familiar, it became legitimate. And no one thought of any incongruity in it until this young Nazarene felt a flash of zeal for the sanctity of his father's house consuming him. Okay, dahil matagal na nilang ginagawa, matagal ng sistema, yung pagbebenta at pagpapalitan ng pera sa loob ng templo, parang naging legit na rin siya. No, naging acceptable na lang. Tinanggap na lang. Walang nag-question. So, ang tanong nga, pati ba yung mga leader? Pinapayagan po nila yon. Merong toleration. Hindi lang si Jesus ang nakapansin, pero siya lang po ang may ginawa. Siya lang po ang merong sa kanyang puso na nag-aalab ng desire, yung kanyang zeal sa kanyang puso para sa bahay ng kanyang ama. Si Jesus lang nagmamalasakit sa templo. Mga kapatid, mahal po ba natin ang church natin? Do you love the church? Do you love this church? How much do you love your church? How much do we love this church? Kaya ba nating gawin ang ginawa ng Panginoon? Okay?
Maaring may mga nakasanayan po kasi tayo, noon pa, na magpahanggang ngayon, ginagawa pa din natin, kahit hindi tama. Dahil ang katwiran natin, Pastor, nasanay na ako. Isa pa, marami rin namang gumagawa. Hindi po ibig sabihin marami ang gumagawa, kailangan ng tanggapin. Are you with me? Sa mga kabataan po, hindi lang sa mga kabataan, kundi sa ating lahat po, no? Sino po dito ang gumagamit ng internet? Taas po ang kamay. Ayan. Halos lahat po tayo gumagamit ng internet araw-araw. Sa ating pong mga social media, sino may mga Facebook? Meron pa ba dito walang Facebook? Lahat siguro meron ng may Facebook po dito, no? Taas nga po ang kamay nang wala pa. Gagawan ko po kayo ng account mamaya. Sino pong wala pang Facebook? Lahat po meron na. Yung anak ko na lang, wala pa. But seriously, ginagamit natin ng internet araw-araw. Pero hindi nyo ba namamalayan na sa paggamit po natin ng internet, baka nakokompromiso na rin yung ating pong pagiging Kristiyano. Grabe po ang internet. Isang click mo lang. Sa kailangan mo, lalo ngayon, yung ano po, yung pong AI, no? Yung ChatGPT. No, marami pong pinag-aaral ng ChatGPT. Di ba? Marami na nga siyang napag-graduate eh. But seriously, mga kapatid, kung hindi po tayo magiging maingat, baka hindi mo namamalayan na nagkokompromiso ka na. Ang mga pornographic material, isang click na lang ang pagitan. Nasa harap mo na. Noon, ang mga, nasa magazine pa. Bibili ka pa noon. Tama ba? Bibili ka pa ng dyaryo. Okay? Ngayon, isang click mo na lang, nandyan na. Makikita mo na. At isa pa sa panahon natin ngayon, nauso yung yung cancel culture, di ba? Pag meron kang hindi nagustuhan na pina-follow mo, isa ka pa sa magiging magko-comment doon ng mga hate comments. Okay? And yung addiction sa Facebook. Sino po dito yung nag-spend ng 8 hours a day sa Facebook? Taas ang kamay. Pwede ka nang mag-apply sa Facebook. Kasi 8 hours Di ba 8 hours yung trabaho natin, yung minimum na oras ng trabaho? Pwede ka nang maging empleyado ni Facebook kung nag-spend ka ng 8 hours sa Facebook a day. Yung iba, more than pa. Hello? Kaka-browse mo. Akala mo hindi umaandar yung oras. Nagsimula ka ng umaga, natapos ka ng mag-alas 8 na ng gabi. May overtime pa. Addiction. Okay, sa mga online games. Ito, marami po akong pinapagalitang mga kabataan po namin sa church dahil dito. Dahil sa mga online games. Natuwa na ako isang araw. Nagtipon-tipon po sila, yung mga boys. Challenge nila yung sarili nila, pastor. Nilabas nila yung Mobile Legends sa mga phone nila. At sabi nila, okay, sabay-sabay nating i-uninstall to. Okay? Sabay-sabay nating i-uninstall. Dami po nila. Naka-circle sila. Sabi ko, praise the Lord. Praise the Lord. Kasi, parang nagbubunga na yung panalangin ko sa kanila. So, in-uninstall po nila yung mobile game sa kanilang mga phone. Okay? Nakalipas ang isang linggo. Okay pa? Okay pa? Wala pang mga ibang action. No? Uninstalled pa rin yung mobile games. Lumipas ang pangalawang linggo. Lumipas ang pangatlong linggo. Lumipas ang isang buwan.
nagkukumpulan po sila ulit. At alam niyo po yung ginagawa nila? Naglalaro pa rin ng mobile games. Sino po yung magulang dito na na ayaw niyong naglalaro ng mobile games ang anak niyo? parang okay lang sa inyo po ah. Ito po yung mga maaring simpleng bagay pero hindi natin namamalayan na nakokompromiso na po tayo. Okay? Kahit po sa business, sa mga trabaho natin. Okay? Sino po yung mga employed po dito? Kamusta po tayo sa ating mga workplaces? Naranasan ko rin pong makapagtrabaho sa secular, hindi naman siya actually secular, ano po siya, Christian school, Korean school. Pero yun na nga Christian school po ito Pero meron akong mga kasamang empleyado na wala pa sa school o sa workplace, pero naka-time in na. Parang magic, no? Tapos, uuwi ng maaga, pero wasto yung oras. Kamusta po tayo sa mga workplaces natin? Mga kapatid. Kamusta po yung mga may business po dito? Okay? Alam niyo po ba yung mga simpleng pagbawas ng tamang timbang o sa tamang timbang na ating pong binebenta, isa na po yung pagkokompromiso. Pastor, isang guhit lang naman, ikaw naman, masyado ka namang OA. Isang guhit lang. Mga kapatid, doon tayo sa tama. Sabi mo sa katabi mo, doon tayo sa tama. Okay? Doon tayo sa tama. Kahit sa mga relasyon po natin, sa relationship, sa mga mag-aasawa po, sa panahon natin ngayon, parang normal na lang yung normal na lang yung infidelity. May nanonood po dito ng Tulfo. Bukod po sa asawa ko na idol niya si Tulfo. Meron pa po ba ditong may idol kay Tulfo? Idol. Alam niyo po ba, meron akong napanood na isang segment doon. Sabi nung asawang lalaki sa kanyang asawang babae, hindi naman kita papalitan Dadagdagan lang kita. Hindi kita papalitan, huwag kang mag-alala. Dadagdagan lang kita. Parang nakakatawa pa po, Pero parang gano'n na yung sistema. Parang ang dali na lang manloko. Parang ang dali na lang magkaroon ng kabit. Okay, nakakalungkot po, mga kapatid. And nangyayari din po yan sa mga kabataan ngayon. Alam niyo po ba na ang Pilipinas ay isa sa mga bansa sa Asia na may pinakamataas ang rate ng early pregnancy? Aware po ba kayo doon? As young as 8 years old. Magulang na. Parent na. Grabe po, di ba? At hindi po yun iilan lang. Marami. Kaya lang, magtataka pa ba tayo? Yung mga iniidolo nga ng mga tao sa social media, sa mainstream, di po ba? Nagsasama ng hindi kasal. Parang normal na lang sa kanila. Mag-sex. Premarital sex, bago yung kasal. Parang normal na lang. Yun po yung nakakalungkot na realidad sa ating ginagalawan. Pero ang mas nakakalungkot, mga kapatid, kung pati ang mga Kristiyano sumasabay sa agos. Kung pati tayo umaayon sa takbo ng mundo.
Eh? Kasi sa church din po, merong ganito. Merong kompromiso sa loob ng church. Mga leader ng church, on stage, worship leader, off stage, nagve-vape, umiinom. Sa church po natin sa Carissa, makailang beses po akong may dinisiplinang mga kabataan dahil po dun sa kanila, sa sistema nila na ginagawa. Kasi parang normal na lang eh. Nakikita nila sa labas, nakikita nila sa kanilang paligid. Maraming gumagawa. Leader sa church, pero hanggang ngayon umiinom pa rin. Hello, nandiyan po ba kayo mga kapatid? Nasa ministry pero may bisyo pa rin. Nasa praise and worship pero may ginagawang kababalaghan. Tatago sa dilim. Naglalaro ng tagu-taguan. Mga kapatid, pansinin po natin yung nangyayari sa paligid natin. Dito sa binasa natin, merong toleration, nakita nyo po. Maaaring may mga nandun yung mga leader, hinahayaan lang nila mangyari yon kasi nagpa-profit din sila eh. Nakikinabang din sila eh. O kaya baka naman, kasi yung tao na yun, baka mahirap banggain. No? Baka mahirap baka ma-impluwensya eh. Nangyayari din po yan sa loob ng church. Sa panahon natin ngayon. Nagkakaroon ng toleration sa leadership. Hinahayaan ng mali, kahit mali. Bakit? Kasi nandun yung, baka pag nawala ito, wala. Malaking kawalan sa church, sa ministry. Ito yung pinakamalaking magbigay ng offering. Pinakamalaking magbigay ng tithes. Kailangan nating ingatan yan. Nakakalungkot po na nangyayari po yan sa loob ng church. At alam niyo pa, isa pa, ito, baka hindi niyo rin napapansin. Isa pang hindi ka pansin na kompromiso ay yung pagdating sa oras. Sino po dito on time pumupunta ng church? Sino po dito yung laging late? Pag nagpupunta sa church, merong nagtaas ng kamay, parang konti lang kanina. Pero salamat po sa pagiging honest, no? Kasi tayo po nakakaalam niyan, kayo po nakakaalam niyan, hindi po ako taga rito, pero gusto ko nang sabihin at samantalahin tong pagkakataon na to, no? Pag sa trabaho ba, gusto natin malate tayo? Hindi po, di ba? Hanggat maaari, di ka malilate. Kasi pag na-late ka, bawas sa sa sweldo, o kaya sa performance mo. Pag sa trabaho, hindi tayo malilate. Sa eskwelahan, may nalilate ba dito? Hindi ka rin papayag malate ka. Kung estudyante ka, hindi ka mapapayag na malate ka sa school. Pero bakit pagdating sa church, okay lang? Hello? Mga kapatid, bakit pagdating sa church, okay lang? Okay lang. Hindi pa rin naman nag-start yun eh. Late naman kami mag-start eh. Sa church po, natin doon sa Carissa, ang service po ng church doon ay nag-start ng 8:15 ng umaga. Maaga po kami nag-start kasi sobrang init doon sa lugar namin eh. Kinonsider namin yung panahon. Pero ngayon, praise the Lord, dahil binless ng Lord ang church po natin doon, merong bagong ceiling yung church natin. Kaya kahit papaano, nabawasan po yung init. No? And pinapractice po natin na whether ilan yung tao, whether isa, dalawa, tatlo, hanggang 5, 10, nag-start po tayo on time. Dahil natutunan ko po sa mentor ko, sabi niya, dapat bigyan mo ng
pagpapahalaga yung naunang dumating. Nauna siyang dumating eh. Maaga siyang pumunta ng church, nag-prepare, gabi pa lang, nag-ayos na yan eh. Pinrepare niya na yung sarili niya, pinlansya yung kanyang damit, nag-ayos ng kanyang sarili, nagpunta ng church, tapos pagdating sa church, hindi pa nag-start kasi meron pang hinihintay. Hello po mga kapatid, andyan pa po ba kayo? May tinatamaan po ba dito? Kung kayo po'y tinatamaan, buti nga. Pero kung hindi kayo tinatamaan, sana tamaan kayo. Pero seryoso po mga kapatid, huwag natin gawing kultura ito. Gusto nyo ba pagdating sa langit, dahil late kayo, di kayo papasukin? Late ka, o diyan ka lang. Ang worst nun, dahil lang sa pagka-late, napunta ka pa sa impyerno. Di ba? Late lang, napunta sa impyerno. Joke lang po yun. Pero kung tiisipin po natin, pinapractice natin yung gagawin natin doon sa langit eh. Yung pagsamba natin sa Diyos. Inihahanda natin yung sarili natin. Sabi natin kanina, mahal natin ng church. Tama po ba? Mahal natin si Jesus. Kasi yung ipinakita niyang apoy sa kanyang puso. Kaya sabi niya, tinutupok nito yung puso ko. Yung pagmamahal ko. Sa church, yung worship. Kasi nawawala na eh. Yung mga tao, anong ginagawa? Business na, hindi na worship. Tapos tayo, parang okay lang. Huwag na po nating ulitin yung nakaraan na. Sobrang tagal na po nung panahon na to. Wala mang mga hayop tayong nakikita dito, di ba? Wala naman tayo nakikita ng hayop kasi ang way na ng offering natin ay monetary na, di po ba? Pero posible ba na may business pa rin sa loob ng church? At para sa personal na yon? Posible po ba yon? Yes. Mga kapatid, don't let culture blind you to sin. Let's check our heart. Ano yung mga wrong practices natin? Personal mismo. Baka kasi tayo yung kailangan tingnan muna natin yung ating mga sarili. Okay? May nakikita tayo sa iba, pero sabi sa Bible, di ba? Bago mo punahin yung isa na meron siyang muta, dapat ikaw tumingin ka muna sa salamin. Tingnan natin ngayon ang ating mga sarili. Meron bang mga bagay pa na nakasanayan mo na hanggang ngayon ginagawa mo pa rin kahit mali? Meron pa ba? Kasi kung meron pa, something wrong. Are you with me? May problema ka. May problema tayo. Okay? Ano ba yung standard natin doon sa tama? What is our standard sa tama? Kasi yun nga, yun ang view ngayon eh. Tama ka, tama ako, tama tayo lahat. Sinong mali? Wala. Okay? Anong standard natin sa tama? Dapat ang gawin po nating standard sa tama ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen po ba? Naniniwala ba tayo sa authority ng Bible? Naniniwala ba tayo na ito po'y kinasihan ng Diyos? Ito po'y kanyang salita na dapat pagbasihan natin ng tama. Dahil kung wala pong standard ng tama, lahat tama, mahihirapan po tayo, mga kapatid. Mahihirapan kang mamuhay. Mahihirapan tayong mamuhay. Okay, the world has its standard. The world has its patterns. Sinabi po yan sa Romans chapter 12, di ba? Sabi doon, do not conform to the pattern of this world. Meron ng pattern ng mundo eh. May pattern na yan. Nangyari noon, nangyayari pa rin ngayon. Pattern eh. Dapat ang Kristiyano,
Laban sa agos. Meron po tayong anong tawag nito, di ba? Yung ano po ni Pastor Jordan, yung kanyang program, Against the Flow. Diba? Laban sa agos. Lumalaban ka ba sa agos, kapatid? O kung ano yung uso, doon tayo. Kung ano yung trending, doon tayo. Just because it's trending doesn't mean it's right. Maraming uso, pero hindi naman tama. Mga kapatid, tumayo tayo sa tama. Okay? Tanungin natin yung sarili natin, Lord, ano yung nakikita mo sa puso ko, sa buhay ko, na hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin. Tagal ko ng Christian eh. Parang walang pagbabago. Okay? Do not justify sin just because everyone else does it. Hindi rason, pastor, siya nga eh. Siya nga eh. Pastor, ikaw nga eh. Ang lupit no, pati si pastor. Turuan. Ganun na po ba tayo? Turuan. Tignan po natin ang ating mga sarili. And let us open our eyes to what dishonors God. Whether sa culture natin, sa church, o kahit sa mga personal na buhay po natin. Our standard of what is right is the Word of God. Kaya mahalaga po ang pagbabasa ng Bible, mga kapatid. Dahil kung hindi tayo nagbabasa ng Bible, anong basihan natin ng tama? Kaya hindi mo alam na mali pa yung ginagawa mo kasi wala kang basihan ng tama. Okay? Parang para sa'yo okay lang lahat. Parang ganito po, meron po akong mga sinesel group ng mga kabataan. May isang cell group, napapansin ko sa mga cell group namin, mga kabataan po, no, kamustahan kami. Kakamustahin ko yung kanilang school. Kung nagtatrabaho, kakamustahin ko yung trabaho. Kakamustahin ko yung relationship sa jowa or sa asawa kasi may mga tatay din po akong sinesel group. Madalas ang sinasabi po nila, mga kabataan, all goods, pastor, all goods. Okay lahat, no? All goods. Tinanong ko yung pagdating sa devotional life nila. Kamusta devotion mo? Babasa ka ba ng Bible? Nagpe-pray ka ba? Negats, pastor. Negats. Paano naging all goods kung walang Bible? Tama ba? Paano naging okay ang lahat kung wala ang salita ng Diyos? Pwede na ba yun? Sa ating mga Christian? Kung hindi ka Christian, okay lang yun eh. Pero kung Kristiyano ka, tapos okay lang sa'yo na walang Bible, hindi nagbabasa ng Bible, hindi nagpe-pray, paano naging all goods yun? Baka maganda nga yung takbo ng buhay mo, pero hindi mo alam saan nanggagaling yun. Baka hindi kay Lord. Tama ba? Kasi sa Bible po, naalala niyo si Satan, yung temptation ni Jesus, sabi niya, i-worship mo lang ako. Sambahin mo lang ako. Bibigay ko sa iyo lahat. So even Satan can give. Tama po? Hindi natin pwedeng sabihin can bless kay Lord dun eh. Pero baka kasi akala mo kay Lord pagaling. Wala ka nga Bible eh. Pagdating sa church, nag-iinit ka lang, iniinit mo lang yung upuan mo, wala rin. Tapos sasabihin natin, all goods. How come? Maging ano po tayo doon? Maging aware tayo doon. Baka akala mo okay pa. Kaya nga sabi sa Bible, mag-ingat ka. Baka akala mo nakatayo ka pa. Kasi malapit ka nang bumagsak. Okay? Our standard is the Word of God. Tingnan po natin, gawin nating salamin ang salita ng Diyos. Pag nagbabasa tayo ng Bible, tingnan natin siya na parang salamin, na nakikita natin ang ating mga sarili.
Na ito na yung estado ko, ito na yung kalagayan ko. Okay? Let us learn to see the wrong things in us na dapat baguhin ni Lord. And we must be willing to be corrected. Ay, mamaya, bigyan pa po natin ng DN po yun, no? So, let us start by seeing the wrong things. Tingnan po natin sa ating mga sarili, sa paligid natin. Maging aware tayo sa mga nangyayari sa atin. Kasi wrong is wrong, even if everybody is doing it. Right is right, even if nobody is doing it. Ang mali, mali talaga. Huwag mong gawing tama ang mali kung mali ito. Okay? Ang prayer ko po mga kapatid sa gabing ito, buksan ng Diyos ang mga mata natin, buksan ng Diyos ang mga puso natin sa mga mali sa ating buhay at sa ating mga paligid. Pangalawa, if I have the Spirit of Jesus, the uncompromising Spirit of Christ, then I do what is right. Okay? Magkaiba po yung nakikita mo lang doon sa meron kang ginagawa. Napapansin mo lang pero wala kang aksyon. Magkaiba yun. Okay? Minsan, alam na natin yung mali. Pero hanggang doon lang wala na tayong ginawa. Walang aksyon. Baka natatakot tayo o baka tayo mismo guilty rin kasi tayo nga, sarili natin, meron tayong ginagawa. So, in verse 15, tingnan niyo po yung ginawa ni Jesus dito. Kumuha siya ng lubid at ginawa niya yung panghagupit at pinagtabuyan ng palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga tupa, ang mga baka at tupa. Makikita natin dito yung another Jesus. No? Si Jesus kasi parang, ang picture natin kay Jesus parang maamo, di ba? Mabait, parang hindi makabasag pinggan, baka ganun yung tingin natin kay Jesus. Pero dito, nag-transform po si Jesus Nag-transform siya Ni-imagine ko nga po kung ano yung itsura ng mukha niya, yung galit niya. Okay? Yung galit niya, nung pinagtataob niya po yung mga lamesa at pinagtabuyan po yung mga namamalit ng pera. Okay? Why did Jesus make a whip? It shows a deliberate action. Okay? Hindi lang po ito siya basta nagwala, no? Merong dahilan Meron siyang dahilan kung bakit niya ginawa yon. His authority was expressed in righteous zeal. Kita niya yung bahay ng kanyang ama ginagawang palengke. May mga bahay po tayo dito, di ba? Sa bahay nga natin, tayo, di ba? Tawag nito. Sino mga metikuloso dito? Talagang maano sa mga kalat. Gusto natin maayos. In order lahat. And then all of a sudden, merong papasok. Tapos, manggugulo. No? Anong gagawin mo bilang may-ari ng bahay? Wala ba? So si Jesus dito po mga kapatid, simbolo din po ito ng cleansing, no? Yung gagawin ni Jesus. Kasi we have to understand na dito po pinapatunayan ni John, yung sumulat ng gospel, na si Jesus po yung Son of God. And na siya po ay anak ng Diyos, siya po ay tagapagligtas, no? At meron siyang misyon. Meron po siyang mission kung bakit siya nandito. And eventually, siya po ay ipapako sa krus. Para sabi po ng mga Bible scholars, ito po ay foreshadowing ng gagawing paglilinis ng Panginoon sa krus. No? Sa kasalanan, hindi lang ng bansang Israel, kundi ng lahat ng mga tao. Lahat ng mga tao. Okay? So, titingnan po natin later yung templo as tayo, no? Na bilang mga tayo.
He confronted sin and cleansed the temple. It is an act of righteousness. Hindi po yun basta naggalit lang, nagtrip lang si Lord. Wala akong magawa, sige gawa ako ng pagtataob ko yung mga mesa. Hindi po mga kapatid. Ginawa niya po yun dahil dun sa kanyang naramdamang zeal. And dito po, ang kailangan nating maunawaan, the real righteousness is not only about knowing, it's also about doing. Ano yung ginagawa natin? Hindi sapat na alam lang natin ang mali. Pero wala tayong ginagawa. Sabi po sa James 1:22, do not merely listen to the word and be deceived and so deceive yourselves. Do what it says. At sinabi niya pa po, kung alam mong tama at di mo ginagawa, ikaw din ay nagkakasala. So kailangan may gawin tayo. Sabi mo sa katabi mo, kailangan may gawin ka. Learn to say no when others say yes, mga kapatid. Kahit lahat gumagawa na, pero ikaw, you stand for what is right. Tumatayo ka. Ayun nga po, nabanggit ko kanina yung current issue sa atin, sa bansa natin ngayon. No? Meron pong, mapalad po tayo, ako, nagpapasalamat ako sa Diyos personally dahil meron ng mga tumatayo sa tama. Kahit iilan-ilan pa lang. Pero at least meron ng iilan-ilan. Ano na yun glimpse of hope na yun di ba? Meron pang pag-asa. And mga bata pa sila. Di ba? Hindi ba tayo natutuwa doon? Kaya nga may nabasa akong post, sabi niya, totoo na ang pag-asa ng bayan ay kabataan. Okay? Meron pang pag-asa ang ating bansa. Kailangan lang may tumayo sa tama. Yung ginawa po ni Jesus dito, isang halimbawa ng pagtayo sa tama at paglaban sa mali. Kahit na pag tinignan natin, parang grabe, grabe naman yung pinakita dito ni Jesus. Di ba siya naawa doon sa mga tao? Magkaiba po mga kapatid, yung nakikita mo lang yung kasalanan, doon sa galit ka sa kasalanan. Dapat magalit tayo sa kasalanan. Amen ba doon? Magalit tayo sa kasalanan. Okay? Pwede po tayong, don't get me wrong mga kapatid kasi meron akong mga members sa church. No? Pastor, paano yun? Kailangan ko na bang iwanan yung mga kasama ko dahil yun nga pag nakakasama ako sa kanila, parang parang nahahawa ako Parang imbis na sila yung mahawaan ko, ako yung nadadala. Ikaw yung nakakaalam niyan, mga kapatid. Alam mo at kilala mo yung sarili mo. Pag alam mong madadala ka, pupunta ka pa ba? Nag-text yung kumpare. Brad, meron tayong gathering dito. Punta ka. Alam mong yun yung kahinaan mo, pupunta ka pa ba? Yes, pastor. Kasi papakita ko yung lakas ko. Pero pagdating doon, daig mo pa sila. Sila nakaupo pa, ikaw nakahalandusay na. Are you with me, mga kapatid? Kamusta po tayo? Kamusta yung pagtayo natin sa tama? Okay? Let your light shine before others. Matthew chapter 5, verse 16. Nakikita ba yung liwanag ng Panginoon sa buhay natin? Paano tayo makapagpahayag ng kabanalan kung mismo yung buhay natin, something wrong? Amen? Baka imbis na liwanag ang dalin natin, dilim ang dalin natin sa lugar na yun. Dapat Christian, di ba? Liwanag ang dadalin mo. Madilim yung lugar.
nung dumating ka, lalo pang dumilim. Kapatid, pagliwanagin po natin ang ating buhay. Pagliwanagin po natin ang ating mga ilaw na tinanggap natin sa Panginoon. Okay? Like Daniel, sa book of Daniel. Kahit mag-isa na lang siya, hindi niya pa rin po ginawa kung yung mali. Kahit na lahat gumagawa na noon siya, nanindigan siya. Hey, because sometimes obedience means standing alone. Wala nang matuwid, isa na lang, siya na lang. Panahon ni Noe. Diba? Sabi ng Diyos, gunawin ko na yung mundo. So wala nang matuwid eh. Ang iniligtas niya si Noah. Hey, sometimes obedience means standing alone. So don't compromise. Integrity is doing the right thing even when no one is watching. Kahit po, kami pong mga pastor, hindi po namin bantay sarado mga member namin. Kung pwede lang sana, no? Para kaming Jesus din na alam yung laman ng puso ng mga tao na babasa. Kung magkakaroon nga po ako ng superpower, ang gusto ko yung nakakabasa ng isip ng tao. But seriously, mga kapatid, kami pong mga pastor, hindi kami pantay sarado. Makakamusta kami, nakamustahin namin yung mga inaalagaan naming tupa. Okay? Tuturuan sila. Pero hindi po namin kayang tingnan lahat ng ginagawa. Buti na lang, merong Diyos na nakakakita ng lahat. Kaya makapagtago man po kayo sa amin. No? Meron pong Diyos na nakakakita sa inyo. Wala po kayong matatago sa Diyos. Wala po tayong matatago sa Diyos. Even as pastors, wala po kaming maitatago sa Diyos. Mga kapatid, kamusta po yung ating buhay? Kamusta kapag nag-iisa ka na lang? Kamusta ka kapag wala ka sa church? Pag wala ka sa cell group? Wala yung pastor mo. Kamusta ka? Kamusta po tayo? Okay? Let us take action, not just intention. Kasi maganda yung may desire ka na magbago, pero hanggang doon lang eh. Hanggang desire lang. Salamat dahil meron kang desire. Pero kapatid, gawan mo ng action. Faith without action is dead. So gumawa tayo. Okay? Yun po yung sinabi sa James 1:22, do not merely listen to the word, do what it says. Alam niyo po ba sa church natin, ang Protestant ay nagsimula po yan dahil may mga tao na nauna na nakakita ng mali. Okay? Sino po dito nakakilala kay Martin Luther? Okay? The father of Reformation. Siya po yung nag-post ng 99 Theses doon sa gate ng Wittenberg. At doon inilathala niya yung mga maling practices, mga maling katuruan. Okay? Kaya nga po, ang tawag sa mga Christian noon, protestante. Kasi in a way, nagpo-protest. Pero ang ibig sabihin po ng protestante, ng Protestantism, ito po yung pagkakaroon ng strong conviction sa salita ng Diyos. Na sinusunod natin yung salita ng Diyos. Yung conviction natin ay salita ng Diyos. In a way, nagpo-protest tayo dahil may mga mali nga. No, yung pong mga unang mga Protestant. Hey, si John Wesley, kilala po natin. Alam niyo po ba si John Wesley? Si John Wesley,
Nabuhay po siya nung mga panahon na, laganap na rin yung Protestantism. Okay? And siya po ay may kasama at nauso po. Noon pa, meron ng mga small groups. Ang tawag po nila doon, band. Di ba? Mga small group po yun. Ngayon, nang napansin ni John Wesley, parang yung mga tao noon, relax lang sa kanilang buhay Kristiyano, sa kanilang buhay mananampalataya. Parang relax lang, chill lang. Walang pressure. Okay na sa kanila, na-convert sila. Okay na sa kanila na meron na silang salvation. Pero hanggang doon na lang. Kaya nung maranasan po ni John Wesley mismo, yung pong pagkilos ng banal na spirito. Dahil, imagine, John Wesley teaching the Bible, but he himself was not even converted yet. And then, by God's grace, naranasan niya yung grace ng Lord. Okay? And naranasan niya yung entire sanctification. Kaya isinulong niya po yung reforma na yon, yung reformation na yon. Sa mga ginagawa niya, sa preaching niya. Okay? Alam niyo po ba si John Wesley, nagta-travel siya from town to town para mag-preach about holiness. Pero yun nga po hindi mo pwede kasing ibahagi yung hindi mo pa naranasan. Walang epekto yun sa mga tao. So meron po silang ginawa. Hindi lang nila basta nakita yung mali, meron silang ginawa. Ganon din sana po tayo mga kapatid. Sana bigyan tayo ng Diyos ng courage to act on what is right. Kahit na ang katumbas nito pag-uusig sa iba. Malapit na po ako matapos. Finally, ito po yung pangatlo. If I have the Spirit of Jesus, the uncompromising Spirit, I tell what is truth. Sinasabi ko yung katotohanan. May kakilala po ba kayong sensitibong Kristiyano? Sensitive. Maramdamin, matampuhin. Sino po dito yung mga matatampuhin? Wala. Okay. Ibig sabihin, tayo? Matured tayo. Kasi alam nyo, isa sa mga sign ng mga immature na Kristiyano, mabilis magtampo. Matagal na sa church pero nagtatampo. Hindi lang nakamayan ni pastor, nalampasan. Nagtampo na agad. Wala namang ganun dito po, no? Sa church po kasi namin meron Pero ganun pa man, yun nga po, meron kasing mga tao na takot magpuna o mag-correct dahil nga matampuhin. Iingatan mo yung nararamdaman. And I have to be honest, before ganun po ako, mga kapatid, takot ako mag-correct. Kasi takot akong makasakit ng damdamin. Kaya hanggat maaari, pagka mayroon po akong kakausaping tao, member sa church, na sasabihin ko yung nagawa niyang mali, gagamit pa ako ng mga salita na palabok, yun po. Para maingatan yung puso niya, baka magtampo, baka umalis. Pero sa ministry po, natutunan ko na as a pastor, kailangan kong maging matapang. Kailangan kong sabihin yung katotohanan. Dahil yung katotohanan na yun, bagaman masakit, yun din yung katotohanan na magpapagaling sa kanya. Okay? Jesus said, "Stop turning my Father's house into a market." Alam ba to ng mga tao? Yes, ginagawa nga nila Pero kasi wala namang ibang pumupuna sa kanila Kaya okay lang, walang pumupuna. Until si Jesus dumating at sinabi sa kanila, "Stop turning my Father's house into a market." Nung marinig po ng mga tao, ano yung nila?
Ano yung reaction nila doon? Eh, anong karapatan mo? Anong authority mo para magsalita ng ganyan? Nasaktan eh. Ganun naman tayo, di ba? Pagka ang tao, ang tendency po natin, pagka masakit sa pandinig, talagang magre-react ka eh. Tama po ba? Magre-react tayo eh. Pag nasasaktan tayo, kasi may pride pa eh. Nag-react sila. Anong authority meron ka? No? Ano sinabi ni Jesus? Gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. Kaya lang, itong mga tao, bukod sa sila po ay ma-pride, sila po ay ignorante sa salita ng Diyos. Ignorante sa katotohanan. Ignorante sila. Yun po yung naging problema nila. Sinasabi na ni Jesus sa kanila pero hindi nila naunawaan. How many times si Jesus nag-preach sa mga taong to, pero hirap silang unawain. Hirap silang unawain. At hirap silang tanggapin yung salita. Okay? Kasi masakit po ang katotohanan talaga, mga kapatid. But as Christians, we are to tell the truth, even if it hurts. Ephesians chapter 4, verse 15, speak the truth in love. Because the truth na ibabahagi mo ay yung same truth na magbibigay ng kalayaan at magbibigay ng kagalingan. Kung meron po tayong kapatid na gumagawa ng kasalanan, na nakikita natin, okay? Meron pong sinabi ang salita ng Diyos sa atin, di po ba? Galatians chapter 6, verse 1, if someone is caught in sin, you who live by the Spirit should restore that person. Okay? I-restore mo siya. I-correct mo siya. Okay? Hindi mo siya ito-tolerate, kapatid. Pag dito sa church, hinahayaan lang natin, nakikita lang natin na kahit mali na, obviously, nakikita na natin, pero hinahayaan lang natin, I don't think mahal mo yung kapatid mo na yun. Hindi mo siya mahal. Kasi kung mahal mo siya, i-correct mo siya. Amen po ba? Sino po dito nagmamahal sa kapatid niya dito sa church? Correct po natin yung bawat isa. At doon naman sa i-correct, magpa-correct tayo. Magpa-correct ka. Okay? Kahit na masakit, magpa-correct po tayo. Ang discipline sa church, ginagawa po natin hindi para i-punish yung nagkasala, kundi para i-restore. Ito yun yung maling connotation sa isip ng mga tao. May mga member na they thought that discipline is punishment. No. Discipline is an act of love. Ang Diyos ay nagmamahal, kaya nagdidisiplina. Amen po ba? Kaya tayo din po, mga kapatid, kung tayo po'y kinokorekt, magpasalamat ka kasi may nagmamahal sa'yo. Amen? Amen? Kinorek ka, no? Kinorek ka, oy kapatid, alam mo ba, may narinig ako parang napamura ka nung isang araw. Pasalamat ka sa kanya. Mahal ka nun. Pag nagko-correct tayo, mga kapatid, nagpapakita yan ng pagmamahal natin sa ating mga kapwa. Kaya kung may nagko-correct pa sa'yo, mapalad ka pa. Pero kung wala nang nagko-correct sa'yo, baka wala ring nagmamahal sa'yo. Nakakalungkot ang kalagayan mo. Nakakalungkot ang kalagayan mo. Pero habang may nagko-correct sa'yo, magpasalamat ka. Pasalamat ka. Okay? Prophet Nathan confronted King David about
his sin with Bathsheba. What if hindi nagkaroon ng lakas ng loob si Prophet Nathan na i-confront si David? Do you think si David ay kilala pa natin ngayon? Baka nawala na siya sa storya ng Bible at baka wala na siyang nasulat na Psalms. Pero ang maganda po doon, kasi yung buhay ni David, relatable eh. Nakaka-relate tayo sa kanya eh. Kasi even yung pinaka-close na sa Panginoon, ganun yung nararanasan. Pero yung grace ng Diyos ang nakakamangha. Yung grasya ng Diyos ay nakakabilib. Ganun po kalaki yung grace ng Panginoon. And yung grace niya na yon, ine-extend niya sa mga tao at ginagamit niya sila para tayo po ay ituwid. Kaya kapag may nagtutuwid sa iyo, magpasalamat tayo. Amen? Huwag po tayo matakot mag-correct, mga kapatid. Pero iba po yung nagko-correct doon sa naghahanap lang ng mali. Alam niyo po yun? Meron pong mga tao, naghahanap lang ng mali. Naghahanap lang ng inaabangan niya lang, wait lang. Ayan na, malalaglag na siya. Hinihintay mo lang na magkasala yung kapatid mo at pagkatapos noon, tsaka mo na siya rarat-ratan. Hindi po dapat ganun tayo, mga kapatid. Okay? May the Lord give us boldness to speak the truth with love and humility to accept correction. Jesus showed us what an uncompromising spirit looks like. He saw what was wrong. He did what was right. He told what was truth. Ito po yung dapat nating tularan, mga kapatid. Pamuhay natin yung uncompromising spirit ni Jesus. Narinig po natin ang salita ng Lord. Hindi ko po kayo kilala personal, mga kapatid. Pero ang prayer ko po, mangusap sa atin ang Diyos. Dahil yung templo na nilinis po dito ni Jesus ay templo po ng buhay natin ngayon. Tayo po ay templo ng Diyos. 1 Corinthians 6:19-20. Your body is the temple of the Holy Spirit. Ang katawan po natin ay templo ng Diyos. Kaya yung paglilinis po ng ginagawa ng Panginoon, it's an act of grace ng Diyos. Nililinis tayo. Kasi ayaw niya po tayong manatili dun sa ganung sistema. Nagko-compromise, gumagawa ng kasalanan. Ayaw niya po tayong manatili dyan. Kung si Jesus ayaw kang manatili dyan, dapat tayo din, ayaw nating manatili doon. So ang prayer ko po, mga kapatid, sa gabing ito, magpalinis tayo sa Panginoon. Lumapit po tayo sa Panginoon. Pwede po ba tayong tumayo lahat? Ang Diyos po natin ay banal. At ang nais niya din po sa atin ay mamuhay ng may kabanalan. Pero hindi po natin kaya mabuhay ng may kabanalan o mabuhay sa kabanalan ng saganang sarili lang po natin. It's all by the grace of God. Sa biyaya lang ng Diyos. Kaya kung meron po tayong dinadala sa ating mga buhay sa oras po na ito, kung tatanggapin po natin sa ating mga sarili, Pastor, nagko-compromise ako. Meron pa akong mga hidden struggles. Meron pa rin akong anger sa heart ko. May bitterness pa rin ako. Narito po ang Panginoon. Handa po siyang linisin ang ating mga puso. Gaya ng paglinis niya sa templo. So, I challenge everyone. Challenge ko po ang bawat isa sa atin. Let us be honest enough. After all, wala naman tayong matatago sa Panginoon. Kausapin po natin si Lord ng personal sa ating pong kinatatayuan.
And hilingin po natin sa Diyos na linisin po tayo. Linisin po ang ating mga puso. Magpakumbaba po tayo sa Panginoon. Tanggapin po natin ang kanyang grasya. Ang grace po ay regalo. Walang bayad. Tanggapin po natin yun. Samantalahin po natin ang pagkilos po ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Tayo po'y manalangin. Kausapin niyo po ang Panginoon. Iyuko po natin ang ating mga ulo. Kung maaari, pikit natin yung ating mga mata if you don't want to be distracted. Kausapin po natin ang Lord ng personal at sabihin sa Kanya kung ano po yung estado ng ating mga sarili, kung ano yung estado ng ating mga puso. Handa po siyang makinig sa atin. Sa sobrang laki ng biyaya ng Diyos, sa sobrang laki ng grasya niya sa atin, higit pa to sa mga kasalanan na ating nagagawa. Huwag po tayo matakot. At huwag po tayo mag-alinlangan. Samantalahin po natin ang pagkakataon. Hallelujah. Purihin ka, dakilang Diyos. Purihin ka, Ama naming Diyos na makapangyarihan. Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Nakakabasa, nakakabatid ng kaibuturan ng aming mga puso, ng laman ng aming mga isip. Aming Diyos, kilala niyo po kami, not just by name, Lord. You know everything about us. Alam mo yung ginagawa namin, lihim man o lantad, Panginoon. Alam niyo po yung estado ng aming mga puso kung kami po'y nagko-compromise at sumasabay sa agos. But Lord, thank you. Dahil minsan pa, pinaalalahanan mo po kami ng iyong salita. Pinakita niyo po mismo sa inyong halimbawa, Panginoon, yung uncompromising spirit na nais mo na maging ganun din kami, Panginoon. Lord, hindi po namin kaya ng kami lang. Holy Spirit, tulungan niyo po ang bawat isa. Speak to us. Mangungusap ka sa amin sa pinaka-personal na pangungusap. Katagpuin niyo po kami, Panginoon. Durugin mo po ang aming mga puso. Basagin niyo po ang aming mga maling kaisipan, Panginoon, at ituwid niyo po ang aming mga buhay. Panginoon, I pray for everyone na nandito ngayon. Kilala mo kaming lahat. Kilala niyo po silang lahat. Maari po ba, Ama? Maari po ba, Banal na Espiritu? Linisin mo po ang puso ng bawat isa sa amin. Kami po'y makapamuhay ng tunay na may katapatan at kabanalan sa inyo. Upang sa ganoon, Panginoon, ang aming buhay, sa buhay pa lamang namin, na ipapahayag na namin ang mabuting balita, na ipapahayag na po namin, Panginoon, ang kabanalan. Lord, bless everyone. Naniniwala kami, Panginoon, na meron pa po kayong gagawin. Naniniwala kami, nag-e-expect kami, Panginoon, na marami ka pang ituturo sa amin. Patuloy niyo pong baguhin ang aming buhay. Patuloy niyo po kaming hubugin ayon sa inyong larawan. Salamat po, Panginoon. Tinataas po namin kayo sapagkat ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Purihin po ang Diyos sa mapanghamong salita ng ating speaker po sa gabi po na ito. Alam niyo po ba ang ating pong tagapagsalita, isa pong masipag na pastor. Pag ako po ay nag-aaral sa library sa seminary, ang kanya pong pangalan sa logbook ay laging nandun sa unahan at maaga siyang nagpupunta sa library para mag-aral
ng kanyang mga sermon at sa kanya pong pagiging estudyante sa seminary. Kaya purihin po ang Panginoon sa kanyang buhay po bilang ating speaker sa ating pong Revival Night. Tayo po ngayon ay magpapatuloy sa ating pong pagsamba sa ating pong Panginoon sa pamamagitan po ng ating offering. Kaya sama-sama po natin purihin ang Panginoon sa ating pong pagbibigay. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos Ama, maraming salamat po sa gabi na to. Salamat sa pagdadala mo sa bawat isa sa amin dito. At salamat, Lord, sa mga salita mo na narinig namin, pagtuturo sa amin kung paano kami magiging kagaya ng iyong anak na si Jesucristo. Nawa, Panginoon, gawin namin ito at humingi kami lagi ng gabay sa iyo at sa banal na Espiritu upang maging kagaya kami ng iyong anak na si Jesucristo. At salamat din po, Lord, pinapasalamatan namin ang mga offering na naririto ngayon sa harap mo. Dalangin namin, Lord, na pagpalain mo ito at magamit, Panginoon, sa pagpapatuloy ng gawain mo dito sa lupa. Maraming salamat po sa kabutihan mo sa bawat isa. Ang lahat ng ito'y pinasasalamatan namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So maaari niyo po bang kamustahin ang katabi niyo at tanungin kung siya ba'y pinagpala ng salita ng Panginoon sa gabi na ito? Amen. Tayo po ngayon ay pupunta sa ating po mga announcements. Ito po ang ating unang gabi at bukas po sama-sama po tayong bumalik dito po sa ating bahay-sambahan ng alas 7 ng gabi para po sa ating ikalawang gabi or second night of revival. Ang ating pong speaker, ang ating pa rin pong pastor, Pastor Norman. At sama-sama po tayo muling pagpalain ng Panginoon sa mensaheng maririnig po natin bukas alas 7 ng gabi. Ito po ay hanggang Friday ng gabi ang ating pong revival at sa linggo po ng umaga ay ang ating pong revival Sunday alas 10 ng umaga at ang speaker po natin ay ang ating speaker Pastor Norman. Ilang announcement din po sa mga kabataan. Meron po tayong District Literary and Music Fest na gaganapin po sa Saturday, alas 8 ng umaga sa TFCN po or Taytay First Church of the Nazarene. Kung may question po kayo kung paano tayo pupunta or yung mga kabataan ay paano pupunta sa venue, kausapin niyo lang po ang NYI President na si Brother Rovi Tutanes. Nandun po siya sa may taas kanina. Ang mga reminder po, meron pa po bang additional announcements? Kung wala na po, tinatawagan ko po ang ating pastor para po sa ating benediction. Tanggapin po natin ang benediction. Naway sumayin yung lahat ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, ang masaganang pagpapala ng Diyos Anak, at ang walang hanggang pakikipisan, pakikisama ng Diyos Espiritu Santo, ngayon at pagpakailanman. Amen. Amen. Magandang gabi po. From whom all blessings flow, praise Him, all creatures here below. Praise Him above in heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen.
Magandang gabi po.